Isa pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Yung mas malakas po para sa ating Panginoon. Hallelujah! Ngayong hapon po ay tatalakayin natin ang tema ng mensaheng The Grace of God. At nabasa na po yung ating teksto kanina na matatagpuan po sa aklat ng Titus chapter 2 verses 11 up to 15. At gusto kong basahin muli sa New International Version. Ang sabi po dito, "For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-control, upright and godly lives in this present age, while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, who He gave Himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for Himself a people that are His very own, eager to do what is good. Then are the things you should teach, encourage, and rebuke with all authority. Do not let anyone despise you." Pagpalain ng Panginoon ng kanyang mga salita na atin pong nabasa. Kung mapapansin po natin yung ating pong binasang batayan ng mensahe ng ating Panginoon, ay ipinapakita po dito yung grace ni God. Tayo po ay nabubuhay sa panahon ng grace ni God. Ano ba ang tinatawag na grace? Grace is the unmerited loving favor and graciousness our God shows to us. Ang grace o ang biyaya ng Panginoon, ito po ay unmerited loving favor. Na kahit hindi ka karapat-dapat, ang biyaya ng Panginoon ay ipinagkaloob niya, ibinigay niya sa bawat isa po sa atin. At para mas lalo nating maunawaan, grace is from the Greek word charito, meaning blessed or highly favored. Sabihin mo nga sa katabi mo, charito ka. Ibig sabihin, pag sinabing charito, you are blessed. You are highly favored. Lubos kang kinalugdan ng Panginoon. Yung salita pong charito ay 2 beses lamang na ginamit sa New Testament. Ito po ay ginamit kay Maria, na matatagpuan sa Luke chapter 1 verse 28. Ang sabi po ng New King James Version, "And having come in, the angel said to her, Rejoice, highly favored one, the Lord is with you. Blessed are you among women." Sinabi dito, "Rejoice, highly favored one." Ibig sabihin, magalak ka, ikaw na charito. Magalak ka na ikaw na kinalugdan ng Panginoon. Magalak ka na ikaw ay pinagpala. Ginamit yan kay Maria. Pangalawa, yung salitang charito ay ginamit naman sa mga mananampalataya. Ang sabi po ng Ephesians chapter 1 verse 6 sa New King James Version, "To the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the Beloved." The word accepted, it is from the Greek word charito, nang ibig sabihin ay highly favored or pinagpala o lubos na kinalugdan ng ating Panginoon. Lagi po nating tandaan, mga kapatid, na dahil kay Kristo, tayo ay lubos na kinalugdan. Dahil kay Kristo, tayo ay naging charito ng Diyos at lubos na kanyang pinagpala. At dahil kay Kristo,
ipinagkaloob na ng Diyos ang kanyang mga pabor at pagpapala sa iyo. Ang tanging gawin mo lamang yung mga ipinagkaloob ng Diyos ng mga pabor, yung mga ipinagkaloob ng Diyos ng mga pagpapala sa iyo, tanggapin mo na lamang, i-claim mo na lamang, at sasabihin mo, yes, I receive it, O God. Dapat nating itong paniwalaan. Sinanay kasi tayo ng filosofiya ng mundo. Ang sinasabi ng filosofiya ng mundo ay, to see is to believe. Gusto kong makita muna bago ako maniwala. Pero ang philosophy ng Biblia, believe and you will see. Maniwala ka muna at makikita mo yung kawalhatian ng ating Panginoon. Anong sabi ng John chapter 11 verse 14? Then Jesus said, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? Hindi ko ba sinabi sa iyo na kung maniniwala ka, makikita mo ang kalwalhatian ng Panginoon? Ang sabi naman ni kapatid na Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, mamuhay tayo, lumakad tayo ng pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Ipinapakita lamang ng salita ng ating Panginoon that we need to believe first. Maniwala muna tayo. Maniwala ka muna sa Panginoon bago mo makita yung kanyang kalwalhatian. Maniwala ka muna bago mo matanggap yung kagalingan. Maniwala ka muna bago mo makita, maranasan yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Hindi yung filosofiya na saka ka lang maniniwala kapag magaling ka na. Saka ka lang maniniwala kapag naranasan mo na yung kanyang presensya. Pero ang sinasabi ng Biblia, itinuturo sa atin ng salita ng Panginoon, we must believe first before we can see the glory of God. Palakpakan natin ang Panginoon. Sigaw nga natin, I am Charito. I am Charito. Ibig sabihin, ulitin ko, pag sinabing Charito, you are blessed and you are highly favored. Lubos kang kinalugdan ng Panginoon. There are 4 evidence that you are Charito. Number 1, Ephesians chapter 1 verse 3. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. You are blessed in Christ. Ikaw ay pinagpala dahil kay Kristo. Because of Christ, we are blessed with spiritual blessings in heavenly places. Ang sabi ng salita ng Panginoon, blessed be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. Papansinin po natin yung salitang has blessed us with ED. Ibig sabihin, past tense. Nakalipas na ang salita ng Panginoon nang dahil kay Jesucristo, ikaw ay pinagpala ng Diyos. Hindi kanya pagpalain, hindi kanya pagpapalain, pero ang sinasabi ng salita ng Panginoon, ikaw ay kanyang pinagpala na. Napakaliwanag sa kanyang mga salita nating binasa, ang ginamit po dito ay past tense. Nakalipas na. Kaya ikaw ay blessed dahil kay Kristo. Kailangan lamang po natin makita ang ating sarili, ang refleksyon ng salita ng Diyos sa mata ng pananampalataya na ikaw ay pinagpala na ng Diyos. Hindi mo man nakikita, pero kailangan mabuksan ang ating spiritual na paningin. Kailangan makita ng ating mata sa pamamagitan ng pananampalataya na ikaw nga ay pinagpala ng Panginoon. Kaya kapag tayo ay manalangin ng paulit-ulit na tayo pagpalain ng Diyos,
pasalamatan mo na lamang ang Panginoon sa mga pagpapala na ibinigay ng Diyos sa iyo dahil kay Kristo. Sabihin mo na lang, Panginoon, salamat sa mga pagpapala na ibinigay mo sa aking buhay. Salamat maging sa mga pangkasalukuyan at sa future na pagpapala. Salamat, Panginoon. Pasalamatan mo na ang Panginoon. Amen. Amen. Yun naman ang itinuturo sa atin ng salita ng Panginoon. Pasalamatan natin ng Diyos sa lahat ng aspeto ng ating mabuhay. Hindi mo pa natatanggap, hindi mo pa nakikita. Pasalamatan mo ng Panginoon sa mga pagpapala na ibibigay niya sa buhay mo habang ikaw ay nabubuhay na naglilingkod sa ating Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos. Tandaan po natin, hindi tayo pagpapalain dahil kay Kristo, kundi ikaw ay pinagpala na ng Diyos dahil kay Kristo. Kailangan mabuksan ng ating pananampalataya. Ang pananampalataya, ito ay may kakayahang paniwalaan ng realidad ng bagay na hindi man natin nakikita o nararamdaman. Anong sabi ng Hebrews chapter 11 verse 1? Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang mga bagay na inaasahan at panindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi mo pa nakikita dahil may pananampalataya ka. Sinasabi ng salita ng Panginoon, mangyayari ang ating mga inaasahan. Amen. Sabihin nga natin, mangyayari. Mangyayari ang lahat ng iyong inasahan dahil sa pananampalataya mo sa Panginoon. Anong sabi ng salita ng ating Panginoong Diyos? Sa aklat ng Mark chapter 11 verse 24, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin, present tense, yung salitang hingin, ninyo sa inyong panalangin, maniwala, present tense, kayong natanggap, past tense, na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Amen? Amen? Amen. Kung titignan po natin ng sabi dito, anuman daw ang ating hingin sa Panginoon, sa present tense, pangkasalukuyan, kailangang maniwala ka pangkasalukuyan na ang lahat ay iyong natanggap. At matatanggap na ninyo iyon. Hindi mo pa natatanggap, pero naniniwala ka na ang sinasabi ng salita ng Panginoon na natanggap mo na ang mga hinihingi mo, ang mga hihingin mo sa Panginoon. Ang salita ng Diyos sabi, matatanggap nga ninyo iyon. Ang prinsipyo ng pananampalataya ay ngayon. At ang epekto nito ay in the future. Manampalataya ka na ngayon, ang epekto ng magiging pananampalataya mo sa Panginoon ay sa iyong hinaharap. Ngayong hapon, naniniwala ka, nanampalataya ka, nang hiningi mo sa Panginoon ay natanggap mo na. Past tense, naniwala ka na, natanggap mo na. Ang sinasabi ng salita ng Panginoon, itinuturo sa atin, matatanggap nga ninyo iyon. Pangalawa na ebidensya that you are a charito. You are abundantly blessed in Christ. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Napakaliwanag that you are blessed not only in spiritual
but also in material and financial. Yung pagpapala ng Panginoon na ibinigay niya sa bawat isa dahil sa biyaya ng Diyos, package deal po yun. Hindi lamang spiritual, hindi lamang financial, kundi maging material. Marahil sabihin ninyo, Pastor, bakit naghirap ako ngayon? Bakit wala akong financial? Bakit hindi man ako mayaman? Hindi naman ibig sabihin, hindi naman sinabi dito na lahat tayo ay magiging bilyonaryo. Ang ibig sabihin ng sinasabi dito na salita ng ating Panginoon ay sapat ang kanyang pagpapala sa iyong buhay upang matugunan ang lahat ng ating pangangailangan, at ito rin ay sobra minsan upang maibahagi naman natin ito sa iba. Yung pagpapala ng Panginoon ay sapat-sapat. Minsan sumusobra pa. Bakit? Para maging daluyan ka rin ng pagpapala sa iba. Ang ibig sabihin, hindi ka lang pinagpala ng Diyos, ikaw rin ay kanyang pagpapala sa iba. Amen? Amen. 2 Corinthians 9:8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Kung ikaw ay pinapayaman ng Panginoon, kung ikaw ay pinapasagana ng Diyos ng mga material na bagay, ng mga pinansyal na bagay, ang dahilan nun ay upang matagawa kayo ng mabubuting gawa. Ang tunay na pagpapala ng Diyos ay hindi lamang spiritual, hindi lang material at pinansyal, kasama na rin ang ating pisikal, ang ating kalusugan. Sabi nga ng iba, kahit walang pera, Pastor, basta walang magkakasakit sa aming pamilya, masaya na kami doon. Blessing pa rin yun. Amen? Ang akala kasi ng iba, kapag sinabing pagpapala, financial lang ang alam, material lang ang alam, nakalimutan ang spiritual at nakalimutan ang physical. Kaya nga, nung ang Diyos, nung si Jesus ay pinagpala niya tayo, package din na po yun, pati ang ating kalusugan. Pangatlo, you are healed in Christ. 1 Peter chapter 2 verse 24. Sa kanyang pagkamatay sa cross, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at napamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Yung salitang pinagaling, past tense. Sigaw nga natin, I am healed in Christ. I am healed in Christ. Pinagaling ka na ni Kristo. Hindi ka pa man nagkakaroon ng sakit, hindi ka pa man nagkakaroon ng karamdaman, doon sa cross, pinagaling ka na ni Kristo. Dapat lamang nating paniwalaan na ikaw ay matagal nang pinagaling ni Kristo. 2,000 years ago, mula nung mamatay si Jesus Christ, ang sabi ng salita ng Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Napakaliwanag yung kanyang sinabi. Ibig sabihin, anumang karamdaman natin ngayon at yung magiging karamdaman mo in the future, doon pa lang sa cross, tinapos na ni Jesus. Doon pa lamang sa cross, pinagaling ka na ni Jesus. Ang tanging gawin mo lamang ngayon, maniwala ka na ikaw nga ay pinagaling na ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos.
Huling nating isigaw, I am held in Christ. I am healed in Christ. Sigaw natin, pinagaling ako ng Diyos. Pinagaling ako ng Diyos. Past tense yan. Yan ang sinasabi ng Biblia. Maniwala ka. At matatanggap mo nga ang mga hiniling mo sa Panginoon. Pang-apat at ang panghuli, you are empowered in Christ. Ikaw ay pinalakas dahil kay Kristo. Ephesians chapter 1 verses 18 to 20. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. At kung ano ang dimasukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig sa kanya, ang dakilang kapangyarihan din iyon, ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Makikita po natin dito sa ating binasa na ang panalangin ni kapatid na Pablo para sa mga taga-Efeso ay gayon din sa atin ay mabuksan ang ating spiritual na mata at makita natin ang kapangyarihan ng Diyos na nasa sa atin. Ang kapangyarihan bumuhay kay Kristo mula sa mga patay ay nasa atin at para sa atin. Kailangan lamang mabago ang ating isip at matuon hindi sa mga bagay na nakikita kundi matuon sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. The power of God that is in you. The devil has no power to prevail against you. Yung kapangyarihan ng Diyos na nasa sayo, kailanman hindi mananaig ang kaaway sa iyong buhay. Anong sinabi ng salita ng Panginoon? Luke chapter 10 verse 19. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan, at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at walang makakapanakit sa inyo. Anong ibig sabihin ng sinabi nitong tapakan ang mga ahas at mga alakdan? Hindi po literal na ahas, hindi po literal na alakdan. Baka mamaya maghanap kayo ng ahas at hahamakan ninyo kasi yun ang sinabi, yun ang narinig kong ipinangaral. But ang ibig sabihin po ng ahas at ng alakdan dito, yung kapangyarihan ng kaaway, yung kapangyarihan ni Satanas. Si Satan ay nalimpunan sa ahas doon sa Old Testament. God's power resides in you. Nasa sa akin na yung kapangyarihan ng Panginoon. Ang sabi ng salita ng Diyos sa 1 John, greater is me than he that is in the world. Higit na makapangyarihan yung nasa sa akin kaysa sa nandito sa mundong ito. God's power is in us to resist and overcome sin. Si Kristo ay nagtigis, o si Kristo ay nagtigis ng kanyang dugo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang kasalanan ay wala na hong kapangyarihan laban sa atin. Higit na makapangyarihan ang Panginoon na nasa atin. Tayo nga pong lahat ay tumayo. You are a charito. You are blessed. You are highly favored. Ang gusto lamang ng Panginoon sa believe. Believe first before you will see His glory. Maniwala ka muna sa Panginoon bago mo maranasan
Maniwala ka muna sa Panginoon. Manampalataya ka muna sa Panginoon. Bago mo maranasan, bago mo makita yung resulta ng mga kinikilig mo sa Kanya. Hallelujah. Awitin natin yung natagpuan. Hindi man tayo karapat-dapat, mga kapatid, pero tayo ay natagpuan ng ating Panginoon dahil sa Kanyang biyaya, dahil sa Kanyang pagmamahal sa atin. Hallelujah. Sa hapong ito, kapatid, I challenge you. Ibigay mo yung paniniwala mo, pananampalataya mo sa Panginoon. Ipanalangin mo sa Diyos na buksan niya ang iyong spiritual na paningin upang makita mo yung mga bagay na ginagawa at gagawin at mga ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Marami pang gagawin ang Diyos sa buhay mo. Kapatid, meron nang ginawa ang Diyos sa buhay mo, pero hindi pa po siya tapos. Meron pa siyang gagawin at gagawin sa buhay mo. Maniwala ka lamang, kapatid. Maniwala ka sa Panginoon. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Tingin mo ay aking harapan. Sa gitna ng
kapatid, even the lyrics of the song na ating inawit, ang sabi niya, natagpuan tayo ng pag-ibig ni Kristo. At doon sa cross, sabi ng lyrics ng awit, tayo ay pinalaya. Gumamit siya ng past tense. Pinalaya na tayo ng Panginoon doon pa lamang sa cross. Kaya sa hapong ito, sa iyong kinatatayuan, kapatid, if you need physical healing, if you need spiritual healing, claim that you are already held. Doon pa lamang sa cross, tinapos na ni Kristo. Doon pa lamang sa cross, pinagaling ka na ni Kristo. Tanggapin mo lang, paniwalaan mo lang na pinagaling ka na lang. Ang sinabi ng salita ng Panginoon, paniwalaan ninyo, maniwala lamang kayo ng lahat ng inyong hiningi ay natanggap na ninyo yun at iyak matatanggap na ninyo yun. Sa iyong kinatatayuan, kapatid, sa oras nito, maaari ba ng iyong kamay na isa ipatong mo doon sa mayroon kang nararamdaman na sakit na iyong katawan, at yung isang kamay mo itaas mo sa Panginoon. Hallelujah. Mula sa pagkakahawak mo sa iyong karamdaman sa bahagi ng iyong katawan, at habang nakataas ang iyong kamay, kapatid, believe right now, manampalataya ka na, maniwala ka na. Tanggapin mo na yung kagalingang ibinigay sa iyo ng Panginoon doon pa lamang sa cross ng Kalbaryo. Tinapos na ni Jesus ay yung paghihirap. Hindi ka man nagkakaroon ng karamdaman. Ang sabi ng salita ng Panginoon, pinagaling niya na tayo sa ating karamdaman. Ang tanging susi, maniwala ka. Maniwala ka. Maniwala ka. And you will see the glory of God. Panginoon, sa oras na ito, maraming salamat sa iyong salita na kami ay iyong lubos na kinalugdan at kami iyong pinagpala. We are a charito, God. Salamat sa grace mo. Salamat sa biyaya mo, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo na ibinigay mo sa amin. Salamat sa kagalingan ng ilang Diyos. Doon pa lamang sa krus ng Kalbaryo, tinapos mo na ang aming karamdaman. Pinagaling mo na kami. Kaya sa hapong ito, naniniwala kami sa iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat. Alam namin, hindi ka pa po tapos sa aming mga buhay. May mga bagay ka pang gagawin at merong mga bagay ka pang ginagawa sa aming mga buhay. Panginoon, ang tanging dalangin lamang namin sa iyo, ang tanging hiling lamang namin sa iyo, buksan mo ang aming mga paningin upang makita yung mga bagay na ginawa mo. Makita yung mga bagay na ginagawa mo pa sa aming buhay. Buksan mo ang aming espiritual na paningin, Panginoon. Buksan mo ang mata ng aming pananampalataya, Panginoon. At nalagay sa aming mga puso ang filosofiya ng Biblia. Believe first before we will see the result. Salamat sa iyong pasalita. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat sa iyong lahat ng papuri. Pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah.